Hi mga ka-solar, welcome back. At sa ngayon, medyo mataas yung ating araw. So, by the way mga ka-solar, ang pag-usapan natin ngayon ay tuturuan ko kayo paano mag-set up, mag-navigate sa navigational panel ni One Solar Toroidal Inverter. Diba? Paano mo siya pindot-pindutin yung user interface panel niya mga ka-solar. So, dapat malaman mo to para makita mo. Ha? Okay mga ka-solar. Navigational user panel interface ni One Solar to. How to set the parameters, kung paano mo siya set yung voltage connection, voltage disconnect, high voltage protection, ano pa dyan, diba? Then makikita niya rin dito, makita rin natin dito paanong difference niya doon sa kay ibang mga inverter. So here we go mga ka-solar. Stay tuned and enjoy. So here we go. So this is our One Solar mga ka-solar inverter toroidal. So this is 3 kilowatt. So before tayo mag-proceed, i-connect muna natin tong mga battery wires niya dito. To our blue carbon battery. Up, ano lang yan is on late pin sa roof. Okay. Connect muna natin mga ka-solar. So, andito na yung wire natin mga ka-solar. Hindi ba natin kinabit si negative sa ating negative. So, by the way mga ka-solar, pag hindi ka gumagamit ng breakers, mapapansin mo dito, i-spark talaga itong mga ka-solar. Diba? So, pag walang breakers, because dito, direkta si wire, ipa-spark muna natin. I-spark to mga ka-solar. This is the negative and the positive to positive side. So, ipa-spark muna natin. Ganito talaga mga inverter, Bakit nag-i-spark? 1, 2. Yan. Nag-i-spark talaga siya. That's it. Connect na natin siya. Success. Normal lang yan mga ka-solar because I think because dahil yan sa MOSFETs sa loob kasi hindi siya energized, so parang nagkakaroon siya ng surge power papasok. So that's only normal for me. Ganyan nangyayari sa mga malalaking inverters talaga. So here we go. Nakabit na natin siya. So on na natin si One Solar. This is the on button. So AC input, battery, then the 220 volts. Initializing. Alexa, turn off the light. Okay. Tayo natin mga ka-solar. Pangit din, hindi makikita. Alexa, turn on the light. Okay. Ganyan na lang. So, this is now the user interface panel. So, kung makikita natin, dito si grid, yung input niya is 0 kasi wala tayong grid. Pure off-grid tayo dito mga ka-solar. And then, the battery voltage is 26.3. So, let's compare sa battery voltage kaya, blue carbon is 26.1. So, you should be aware din dito mga ka-solar sa kanyang battery voltage, because yung settings mo dito, yung calibration niya dito, dapat ma-check mo rin kung same ba sa blue carbon mo, kung ilang difference, 0.2 or 0.3 volts, para during the calibration mo sa off at saka on dito, automatically shutdown, low voltage shutdown, makikita mo kung ano dapat yung difference doon sa blue carbon. Isiset mo same parameters, di ba? Then the output is 220 volts. So makikita natin yung load percentage is wala. Because wala pa tayong load, hindi natin kinonect. So here we go mga ka-solar. Punta tayo sa this is the exit button, up, down, and then enter, di ba? Or menu. Punta tayo kay menu. So this is the menu. Wala si Mino Mino.
Iba tayo si Mino. Enter Mino. Long press mga ka-solar. Ayan, long press. So nakapasok na tayo sa Mino. So una is this is the language settings, di ba? Ayan. So navigate natin further. Ito ay system mode setting, di ba? System mode setting, kung anong makikita natin yung mamaya mga ka-solar, kung anong system mode setting, no? This is the battery type setting. So dapat isi-set mo siya kung anong battery mo. And then charging current settings. Itong charging current mga ka-solar, doon to sa input charging, yung 35 amperes na input sa grid. Bumabalik siya, no? And then the alarm settings. Then clock settings, record query, record direct. So ang kagandahan nito mga ka-solar, meron siyang record query, no? Mayroon siyang nag-create siya ng record sa mga alarms niya. So for that, language setting is English na to, hindi natin siset yan. So let's go to system mode settings. So pag nas-set mo siya, just enter, no? Ay nako, na-enter natin. So okay, English lang tayo, huwag tayong mag-Korean, no? There you go. Go system mode setting. Pag ganito mga ka-solar, ibig sabihin yan, pag line priority, yung grid mo dapat naka-prioritize. Then battery priority mode, ito pag naka-priority yung mode mo, yung battery. So yan, battery priority, hindi ko ginagamit yan mga ka-solar pag off grid or eco mode. Yung ginagamit ko is itong unattended mode, di ba? Ito mostly ginagamit ko unattended mode pag off grid mga ka-solar, because ito automatic siyang namamatay with the settings, no, na dapat mo siyang mamatay siya. Gamit na gamit to mga ka-solar, like really for blue carbon battery or lithium, because ito low volt protect settings, namamatay siya depending on your settings, no. Namamatay yung inverter depending sa voltage na ilalagay mo dito sa low voltage protect mode. So bago mamatay yung lit LiPo mo, mamamatay mo na yung inverter. So napakalaking advantage yun mga ka-solar pag ganyang setup, because hindi sasakit yung ulo mo, kasi hindi niya hayang mamatay yung BMS mo ng yung LiPo. Oy, bumabalik siya ka-solar, dapat bilisan natin, no? So dito pag blue carbon, I usually set this to 25.6 nominal voltage. Pwede naman siyang mas mababa, but I really prefer na medyo mas mataas, 25.6. So ito, mamamatay na siya. Ay, 27. $25.6 lang. Ay niya bumaba. Clock ko man mga solar. Balik natin. Nayan lang siya babalik na. Ay no. Restore na pala ito mga solar. Tapos na-enter na natin yung kanina. So this is the low voltage restore, no. So sa akin mga solar, di ba 25.6 yung natin. Restore kasi pag di ba namamatay siya. Low voltage restore pag anong voltahe siya nag-on naman, no. Nag-on. So 25.6. So restore natin siya mga solar sa 27.4. 27.6 yan. So balikan natin kung na-set ba natin siya ng maayos. Unattended mode, okay, 28.6 yung protect niya, and then 27.6 yung store settings niya. Okay, so naka-set na sa mga ka-solar. Then the next na kailangan natin i-set is yung battery type setting. So i-set mo rin to mga ka-solar. So meron tayo dito EGM, gel battery, tsaka lithium ion, sealed lead acid. So dahil sa tayo mga ka-solar, lithium ion yung gamit natin, blue carbon tayo, so lithium ion.
So, charging voltage, lagay natin kay 27.6. Okay na yan. Or 28. Pwede rin kay, charging lang pala, no? So, sa charging voltage mga ka-solar, no? Nilalagay ko dito. Kasi si lithium tayo, 28.8 mga ka-solar. 28.6 na lang. Pwede tayo dan. Si charging natin si nagbibigay dyan si controller natin, hindi naman ito. 'Di ba? Kasi off-grid tayo. So, dito mapunta tayo sa charging current settings. Ito mga kasolar, pag off-grid ka, pwede mo ito hindi isa-set, no? Charging current set, 60%. Okay na yan. Off-grid tayo. Then, alarm settings mga ka-solar. Kung gusto mo hindi siya maingay, check mo lang itong alarm settings. Ilagay mo siya sa sound off. Kung gusto mo hindi mag-ingay yung inverter mo. Diba? Then, punta tayo kay clock settings. Dito mga ka-solar, pag set mo yung clock. So, hindi mo natin set siya ngayon, no? Ayan muna natin yan. Next, pag na-install na natin to for final settings. Then the record query, no fault record. Diyan nagsiset yung ilan yung alarm mga solar. Pag nagkaroon siya ng alarm, mag 01, 02 yan, 03. So, ngayon walang fault record. Makikita mo, mapabrowse mo. Magkakaroon siya ng parang lag ng alarm, no? History para ma-assess mo yung system mo. So, that's only it mga ka-solar, no? This is the 3 kilowatt inverter. So, sana makadagdag to sa inyo na idea, no? Makakuha kayo ng mga tips for setting up this system. Okay? So, ating 3 kilowatt 24 volt system, no? That is the user interface panel. So, it's really good. Kasi user-friendly yung user interface nyo ka-solar than compared to the other mga inverters. So, maganda to. This is a good solar inverter. And hopefully, sana magtatagal because we have inverters na naglast na mga 7 years, 6 years. And some others 10 years. So, ito, dapat patagalan natin to because this was rated at 3 kilowatts, 24 volts. Then, sana all. So, sana mga ka-solar, ito na ang huling upgrade natin. No? Hindi naman. So, see you again in the next video mga ka-solar. Thank you for watching. See you in the next